Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Sa ngayon guys, medyo maganda na ang panahon dito sa Negros Occidental, particularly sa Bacolod and Talisay City. Ano ba ang balita? Wala namang balita, pero sa ngayon guys, no, medyo ganun pa rin, no? Medyo busy din ako sa work, sa business, pero manageable naman po. May mga time management naman po tayo. So ano bang topic natin today? Ito po ay napakahalaga, no, para sa lahat. Patience is very important in life. Bilang tao guys, iba-iba po ang ating personality, how we handle life, no, iba-iba. Regardless kung anong status natin sa buhay, mayaman, mahirap, middle class, lahat tayo ay dapat maging pasensyoso at patience. Minsan kasi naiinip tayo, gusto natin instant lahat, instant noodles, instant fast food at iba-iba pa. Gusto natin instant, no? Gusto natin instant mayaman na tayo, gusto natin makamigrate tayo sa abroad, maka-start ng business, maka-earn ng malaking pera, mabili ang gusto natin ng mga bagay sa mundo, no? Gadgets, latest phone at iba pa, kotse. But guess what? Lahat ng makikita natin, progression ng isang bagay, nangangailangan po guys ng time, opportunities, and most importantly, sa sinasabi ko nga, patient. Kung hindi tayo pasensyoso, what will happen? Hindi natin ma-reach ang ating full potential. I will give you an example. Nang ipinanganak tayo, di ba, maliit pa tayo, we are very dependent to our parents or somebody who would take care of us. Hindi naman pagpanganak mo, pag nang ipinanganak tayo, malaki na tayo, 20 years old, 30, 50, 40, no? Hindi naman yon. Nag-aaral tayo, take up course, so it takes time. And then, tinitest po ang ating pasensya. Kasi kung wala tayong pasensya, wala tayong papuntahan sa buhay. Kahit ang mga success story na mga sikat na mga tao, rich and famous, successful business people, mga negosyante, naging pasensyoso po sila. Hindi po when they started their business, hindi naman po instantly nagkiklik, naging successful. Millions or billions na po ang kinikita nila. They started small, no? Hindi naman malaki. Kung malaki naman siya, may mga business partner sila, nagtuturo sa kanila, and then kung palagi tayong naiinip, irritable po tayo, madali po tayong magalit, we are very impatient, no? Gusto natin makuha natin agad, so gumagawa tayo ng shortcut. Ang shortcut na yan, hindi yon maganda guys, kasi makagawa tayo ng mga bagay na bawal, no? Illegal, para ma-achieve natin, kasi ayaw nga natin maghintay. Gusto natin makuha natin lahat. I will give you an example. Another example pala. Kagabi, I'm watching a video in YouTube. May lalaki na umakyat sa poste ng Meralco sa Maynila na kuryente. Nagnanakaw pala ng electrical wire. Nako po, namatay, nasunog nga nagbabaga ang kanyang katawan. Now, tanongin nyo ko, saan ba dyan ang being patient? Well, sana kung nagbabanat sa ng buto, hindi siya nagmamadali, nagsushortcut sa buhay, nagtrabaho siya kahit maliit ang kita. Yun kasi ang nagnanakaw, gusto talaga shortcuts. Ayaw magbanat ng buto, gusto nila easy money. Ayaw nila maghirap sila para mabili nila ang kanilang gusto. So ano nangyari? Na kuryente sa nagka-brown out sandali, nahirapan pa ang personnel ng Meralco akyatin siya para kunin ang kanyang natustang katawan. And then sad part guys, no, ang kanyang pamilya nang in-interview ng media ng mga reporter, nagsasabi na huwag nyo sana siyang husgahan. Oh my God, ano bang ginagawa niya sa itaas ng poste? Parang pinapalabas ng pamilya na hindi magnanakaw ang kanilang kamag-anak, kapatid, or whatever it is, relative.
justifying the wrongdoing. Siyempre, hindi naman tayo mga gago at gaga at bobo na maniniwala kung anong ginagawa niya. Very obvious, nagnanakaw siya. And then the barangay, no, isang tao sa barangay nag-testify na that particular person has so many cases of pagnanakaw sa kanilang barangay. Meaning, serial theft pala yun ang nakuryente. Sana po guys, no, kahit relative natin, sila mga relative ng nagnakaw ng kable ng kuryente, please, do not defend your relative. I know relative nyo yan, pero very obvious guys na nagnanakaw yon. Sana wag na lang kayong nagsalita. Parang ginajustify nyo na okay lang siya magnakaw. Mali yun sa mata ng Diyos at sa mata ng batas natin at saka sa kabuuan. So moral lesson of the story, maghirap tayo, magbana tayo ng buto, magtrabaho tayo ng patas, huwag tayong magnakaw. Patience pa rin yan ang kailangan natin dyan eh. Hindi naman pagtrabaho mo, instant malaki ng sahod mo. Kahit maliit lang ang sahod mo, minimum wage earner ka lang, daily earner, portion of your income, isi-save mo, itatago mo, continuous consistency, lalago yon ang iyong pera at mabili mo ang gusto mo. Basta hindi lang sobrang mahal. Yun kasi ang mahirap. May mga tao na gusto talagang instant gratification without exerting effort and take a risk. So, yun lang po guys, no? So, yan guys, may moral lesson. Pati ako may natutunan talaga ako. Success, be patient. Kung na-fail tayo, be patient. Kasi, along the way, we learn something valuable lessons for our lives. Yun lang po guys, maraming salamat sa inyong pakikinig. Please comment in our video. Thank you for following me in my YouTube and Facebook page. Maraming salamat po, ingat po tayo lagi. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam.